What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pro Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, masubscribe na kayo. Click ang notification bell button, click yung flash nyo rin ang aking mga videos. So yun guys, tuturuan kayo kung paano gumawa ng 12 volts lithium ion battery pack. So ayan guys, meron tayong lalagyanan ng 12 volts na tag dito, sa lead acid siya guys. So bale ito guys ay case lang. Okay? So pwede nyo guys ito mabilis sa Shopee. Pero ito guys ay binili ko sa AliExpress. Okay? At ayan, ang loob niyan is charger. Ayan. So, itong charger na to ay ayan, 1000 milliamps lang yung charging niya. So, bale itong charger na to guys ay constant current, constant voltage charging po siya. So, bale 1 amp lang yung maximum charging niya guys. So, eto, pagka nalagay kasi natin ng lithium ion na to guys is, ano na to guys, kailangan nyo ng decent power supply dito na constant current, constant voltage. Kasi pagka ito ginamit nyo, napakatagal po nito guys i-charge. Okay? Kasi yung capacity niya is true capacity na yan, true rates na yan guys. So, ayan, bali guys, yung battery na gagamitin ko, ayan guys naka-repack na po yan. So, pero bago yan guys, tignan muna natin to. So, pakita ko muna sa inyo yung nasa loob nito. So, yung battery holder niya, ito guys. So, bali, ano siya guys, 7, ayan, 7P, tapos 3S siya guys. So, 3 series siya. Tapos, 7 yung parallel niya. So, all in all is 21 pieces kailangan yung lithium ion guys, or 18650 na battery. So, eto guys, may kasama siyang insulator para sa positive guys. So, positive insulator. Ito po ang pinaka-importante. Okay, kapag gagawa kayo ng ganito, magre-repa kayo ng 18650 na battery or anong battery man yan ng lithium ion, kailangan po may insulator. Okay? So, ayan. Meron pa rito. Ayan. Tapos yung nickel niya, ito guys. Tanggalin ko muna to. So, ayan lang yung pinakalalagyanan niya. So, ito yung nickel tab niya or nickel, nickel tab. Tab kasi dito guys, nickel tab. So, tignan natin yung kapal nga niyan guys. Wait lang, kunin ko lang tong caliper. Ayan. So, tignan natin yung kapal. So, ayan guys, ang kapal niya is 0.14 or almost 0.15. Ayan guys, so 0.15 mm. 0.15 mm yung kapal niya. So, makapal-kapal. Okay na rin yan guys. So, oops, nahulog pa. Ito, meron tayong kasamang BMS. So, pagka kayo gumawa nito, kung sakaling hindi kayo makabili ng ganitong case, tapos meron naman kayong lead acid battery, tapos gusto nyo tanggalin yung loob. So, kailangan nyo pa rin to guys Kailangan nyo ng BMS. Okay, itong BMS po na to ay 3S BMS. Ayan. So, para makita nyo lang guys. Okay. Tapos ito, para sa terminal to kapag ka nag-charge na tayo. So, bale, yung charger niya, ipapasok yun dito. Tapos, dito na mismo siya ito-charge. Ayan, terminal. Ayan. So, pag ganyan siya guys. Ayan. Okay, kaya may kasama siyang alligator clip. Ayan. So, hindi natin kailangan yan. So, dito tayo guys. Ayan. So, bale ito guys.
Yung battery ko nga pala dito ay may kasama ng insulator. So, hindi ko na kailangan to. So, itatabi ko na lang to sa, in case na makailangan ko, guys. So, ayan, tatabi ko na lang to kasi lahat yan may mga insulator na, ayan, oh. So, ngayon, bago kayo mag-repack, guys, kailangan nyo ng, pare-parehas yung voltage nya, guys. Tulad yan. So, kailangan, pagka nag-check kayo ng voltage, tulad yan, no, 4.1 volts. Ayan, 4.1 volts. Kailangan pare-pares po yan, 4.1 volts, guys. Ayan, 4.0. Ayan, 4.1. Yung 4.0, okay lang yun. Kasi 0.1 lang naman yung inano niya. Yung error niya, guys. Ayan. So, kailangan pare-pares po yung voltage ng battery. So, ayan yung battery natin. Kailangan, guys, pare-parehas din yung almost magkakaparehas yung internal resistance niya. So, kung tatanungin niyo ako, boss, ano ba yung internal resistance? Kasi hindi po namin alam yan. Ang internal resistance, guys, ay yung mismong resistance sa loob ng battery. So, kailangan natin ng internal resistance tester. So, ito po siya. Ayan siya, guys. So, ayan yung model niya. YR1030 Plus. Ayan. Sa akin kasi ang tag dito, Chinese version siya, guys. Ayan, no. So, kung bibili kayo nito, make sure na English version. Pero okay lang naman yung sa akin kahit na Chinese version kasi pag on ko naman ito, guys, ay ayan, may mga tag dito, English naman siyang nakasulat. Pero kapag pinatay siya, Chinese siya, guys, oh. So, ito yung yes, ito yung no. Ito yung yes, ito yung no. So, pagka ni-yes ko yan, patay na yan. So, pag binuksan na natin, tapos pinatay ulit natin, pag nino natin yan, babalik na siya sa dati. Okay? So, ito po yung sinasabi kong internal resistance tester. So, lalagay lang natin siya rito. Ayan. Pakita ko sa inyo yung internal resistance nitong nandito, guys. So, ayan, guys. Bale, dito tayo titignan ng internal resistance. So, kahit tignan nyo rin naman yung voltage yan, okay din. Kahit naman low voltage yan, okay lang. Makikita pa rin yung internal resistance yan kahit low voltage siya, guys. So, ayan. Kung nakikita nyo, meron siyang 19.4 milliohms. Ang baba niya, guys. Diba? 19.4 milliohms lang siya. Ngayon, kaya ko sinasabi to, guys, kasi baka gumamit kayo ng ibang klaseng battery tulad nito, mga to, guys, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, magkaiba po yan dito sa ginagamit natin. Magkakapares sila na, alos magkapares sila ng kulay, kasi blue, pero magkakaiba po sila ng internal resistance. So, pakita ko sa inyo, guys, ha. So, kanina 19, diba? 19 milliohms. Dito, wow! Ito, tingnan nyo, guys, oh. 0.3 or 300 milliohms na siya, guys. Wala na yung wala na yung M. So, 0.3 na siya, guys. Ayan, 0.3 ohms na siya, guys. So, equivalent po nun is 300 milliohms. Ayun, 19 ohms lang. 19 milliohms. Ito, guys, 300 milliohms. Napakalaki po niyan, guys, na magiging epekto dito. So, pares nga siya. May voltage siya. May 4.1 volts siya. Pero kapag ginamit na siya rito, guys, asahan nyo, mabilis ito malobat. So, masasira yung kasama niyan. Madadamay yung mga yan. Or, kung dito siya ilalagay, madadamay yan. Kung dito siya ilalagay, madadamay yan. Kung dito siya ilalagay, madadamay yan. So, ganun po mangyari dito. Kaya, make sure, may internal resistance tester kayo kapag iba yung mga gagamitin yung cell. Katulad nito, magkaiba to. Pag sinama niyan dyan, magkaiba na yan, guys. So, makakadamay ng sira to. Ito naman, pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito naman is 32. Ganun pa rin yan, guys. May diferensya pa rin yan.
Kaya mas maganda kung gagamit kayo is kailangan make sure pare-parehas yung ano niya guys, yung manufacture niya. Ayan o, magkakapares po yung manufacturer niyan. Kaya matik yan, pare-pares po yung ano niyan guys. So tingnan natin dito sa kabila. O, di ba? Halos magkakapares na sila. Kasi 19 lang yung isa, 17 lang to. So 2 milliohms lang yung difference. 'Di ba? Di tulad ng 10 milliohms difference, 20 milliohms difference, or 100 milliohms difference. Naku po, yun talaga. Iba yun guys. Okay, so may na ibang-iba talaga yan kapag ganun ang ginawa nyo. So marami man kayong sorted na battery, tapos iba-iba yung isasama nyo. Mag-isip na kayo guys. Antag dito, paghihirapan nyo yung ginagawa nyo, tapos at the end, sira din agad. Ilang araw lang o ilang buwan lang, sira na agad. So yan po yung ibig sabihin ng itong internal resistance na to, na tester na to guys. Totoo po to. Okay? So ayun, at least na paliwanag ko lang sa inyo na kailangan halos magkakapares doon din yung gagawin nyo, or bili kayo sa isang store sa Shopee. So make sure na pare-pares po yung isasama niya or yung package. Okay? So mas maganda pa rin kapag bumili kayo ng bago kaysa sa second hand, kasi sa second hand din nyo talaga alam kung ano yung nandoon guys Pero kung bago yan, pag bago kasi ganito yung tsura, wala pa siyang spot weld. Ayan pagka meron ng spot weld tulad niyan, nagsabihin niya nagamit na yan. Okay? So, binababalaan ko lang kayo. So, sa insulator, bakit napaka-importante ng insulator? Yung ito guys. Bakit napaka-importante po nito? Kasi ito guys ay ano po to para siyang cardboard na tawag dito, papel. Hindi siya yung hindi siya yung plastic. Kasi yung pagka ganito, walang insulator. May insulator siya yan pero plastic yan guys. So pagka nagsolda kayo or nag-spot weld kayo, tapos nagba-vibrate yan, ito kasi is negative na to Tapos ito positive to So halos magkapares lang yung nila na magkatabi lang sila. So habang nagba-vibrate yan, syempre kung paggagamitan nyo sa mostly nagba-vibrate na bagay, is mauubos po yan. Okay? Tapos dyan magsisimula ng sira. So, iinit yan, syempre magbabaga yan, and then dire-diretso na yan. Pagka uminit na to, yung dire-diretso na yan guys, yung kasama niyan, mag-iinit na rin. Kaya, anong nangyayari, minsan nakikita nyo sa electric bike, or e-bike, na pag hinahayaan nila i-charge ng magdamagan, nakita nyo nasusunog. Kasi yung e-bike kasi guys is prone sa vibration. Okay? So, kailangan may insulator. Okay? Yun po, napaka-importante talaga ng insulator. Tapos, kapag nag-ano kayo ng nito guys, tag dito, kapag nag-repack kayo, make sure na ang series pattern nyo ay pag ganyan guys. So, nyari yan, positive, negative, pag ganyan guys. Positive, negative ang series nyan. Huwag kayo mag-series connection na pag ganito guys, pag ganyan. Okay? So, ang terminal niya rito, kunyari ito yung negative, tapos dito yung positive. Kasi pinaganyan nyo. So, yun po kasi guys ay tumataas na yung voltage yan. Kapag pagbalik niya rito guys, mataas na yung voltage yan, dalawa na yan. Tapos kung nakikita nyo kasi yung yung sukat niya guys, napakaliit lang. So, magkaroon ng spark yan, dire-diretso yan, sunog yan. Kaya kung gagawa kayo ng connection, kailangan, or gagawa kayo pattern, kailangan, kunyari dito yung negative nyo. So, lahat to negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Kailangan ganun po. So, ganito yun guys, yung sinasabi ko, para nakikita nyo. Ito. So, kailangan end to end.
So pag kayo nag ng terminal niya, so dito yung unang terminal, so negative, ayan. Tapos yung huli niyan dapat is positive. Huwag kayong gagawa ng bumalik siya, guys. Okay? Kasi dito, tatlo pa lang nito, ano na agad 12 volts na. So 24 volts na agad papunta rito. So ilang voltage yan pag nandito na. Mag-spark talaga lang ng konti yan, guys. Sirit na yan, sigurado yan. So kaya pagka ganito yung ginawa nyo, yung connection nyo pag ganyan, bumalik siya, tulad niyang bumalik, wag nyo gagawin. Kailangan dire-diretso lang. Okay, guys? So ayan, at ano pa ba? Basta guys, kailangan nyo mag-repack ha. So punta kayo dito sa repackr.com. Okay? So madali lang naman to. Sundan nyo lang to. Kung hindi nyo naman alam kung paano to gawin, pwede kayo guys manood sa YouTube or maghanap kayo ng how to use repackr.com. Ayun, para makita nyo rin yung kung paano nila ginawa to. Yung ganyan katulad ginawa ko. So, kung paano ko siya ni-repack. Okay? So, ayan. Ang gagawin natin guys ay lagay muna natin tong BMS dito. Ayan. So, ngayon, hanapin natin yung negative niya. So, ito yung negative. So, bali dito yung positive. So, ang gagawin natin, ito guys. So, negative daw dito eh. Okay? So, lahat dito dapat negative. So, ayan siya guys. So, ayan guys lahat negative, sa baba lahat positive. Ayan, So, ayan. Tapos sa kabila, kailangan dito is negative. Tapos sa taas yung positive. So, baliktad naman siya guys. Ito nga pala guys, kahit it doesn't matter, basta pare-pares yung ano niya. Yung tawag dito. Yung linya, okay? Ayan, nasusira yung ano natin eh. Ayan. So, ayan siya guys. So, ito naman is ano ulit siya guys, negative ulit yung sa taas. So, ayan. Oops. So, bawal ang kamali po dito ha, guys ha. Kasi pagka nagkamali ka rito, maging positive lang to. Tapos na, ano nyo yan, shorted agad yung nakabaliktad na yon. Iinit yun, dire-diretso yan. Pag uminit to, nabig sa inyo, pag uminit to, nagbabaga to. Yung katabi niyan, mag-iinit din. So, doon po nagkakos ng sunog. Okay? Yan, tigas. Grabe. So, lagyan natin to. Ayan guys. So, pagka nilagay ko to, syempre is kailangan, well, kahit balik-balik try nyo naman yan eh, kasi kung titignan nyo naman yung ganito nyo guys, pare-pares lang naman yan eh. So, ayan. Ayan, kailangan mahigpitan natin kasi ito guys eh. Ay. Ay. Tigas. Wait lang guys ha. Babalik ako kapag nakabit ko na ito kasi yung tigas. So, ayan guys, kung nakita nyo, ito guys So, ito yung 0 volts or ito yung negative natin. So, kung nakita nyo, nasa B, negative siya. Tapos, yung positive natin is ito guys.
Okay? So, bale, eto yan guys, yung 3.7 volts natin. Pagdating yan dito sa kabila, eto naman yung 7.4 volts. Okay? Tapos pagdating dito, itong isang mahaba na to, yan na yung 11.1 volts. Okay? So, yun ang pinaka-nominal voltage niya. So, ngayon, kailangan na natin ng ano dito guys, spot welder. So, gagamitin ko dito yung tag dito. Yung K-weld. Ito guys. So, ilagay natin siya sa 15 joules. Ayan guys. And then, syempre, kailangan natin ng pen. Weld pen. Ito. Ayan, welder pen. Ayan. So, nakalagay po yun dito guys. Ito. Tapos yun yung pang ano natin dyan. Dito pang spot weld. So, lagyan ko muna siya ng nalagay ko muna siya sa power supply guys. Ito. So, charger lang naman yung power supply ko nyan. So, ayan lang siya. Ganyan lang siya guys. So, type C to type C lang. Kasi naka super capacitor akong power dyan guys eh. Yan ang ginagamit ko. Super capacitor. So, hindi ko kailangan ng malaking battery. Okay. So, ayan guys kung nakikita nyo. Ayan, nagcha-charge na siya. Ayan. So, dito na tayo guys. At, syempre, kailangan makita nyo kung paano ko siya i-weld. Ayan. Kusog natin dito guys. Ayan. Ayan, para kitang-kita nyo. Diba? And then, kailangan natin ng magnet. Ayan guys. So, kailangan muna natin syempre ilagay itong negative. Yan. Okay? Tapos, lagi tayong spot weld sa gitna. Tapos, patagilid. Pagilid. So, sa gitna, tapos pagilid, o kaya papunta rito. So, basta ganun, gitna lagi ang unang spot. Bakit ganun, boss? Kasi nag-expand kasi siya eh. So, ayaw mo siya mag-expand pa ganyan. Kesa dito kayo magsimula, ang expand niya pa ganun. So, baka eto guys, sumabaan na. Okay? So, basta, may intindihan nyo yung sinasabi ko. Pag kayo gumawa, syempre guys. So, kailangan natin ng protector para sa mata kasi nag-spark yan eh. So, ayan guys, at simulan na natin mag-weld. So, ayan guys. So, ayan siya guys. So, ano ko muna, tag-isang spot weld lang. And then, pagka napuno ko na tong mga tag dito, itong mga terminal niya, ayan, or yung nickel tab niya, pag napuno na yan guys, tsaka ko na siya i-spot ng dire-diretso.
So, bale, ito nga palang tutorial natin guys. Halos ano na to. Full tutorial na to. Ayan. So, sa kabila, para hindi kayo guys malito. Wait lang. So, pakita ko sa inyo guys, para hindi kayo malito. So, dito naman sa kabila. So, ito yung ano natin guys, 'di ba? Yung B negative. So, lalagyan natin ay ito. Itong malaki. Dito sa may kabila. Ayan. So, pag inikot natin siya, ganyan naman siya. So, ito doon sa kabila. Pag ganun. Ayun. Okay? Tapos, itong mahaba dito. So, parang pag inikot natin siya, ganun pa rin yung kakalabasan. So, ayan. Make sure na hindi siya didikit dito sa kabila guys. Kasi pagka pumunta sa kabila, mag-spark yan. Makita nyo, nagbabaga yan. Oops, pagka ganun tunog, tinit, gumanon siya, ibig sabihin, hindi to naka-spot ng maayos. So, kailangan natin spot ng maayos yan. Ayun. So, ganyan po kaganda yung K-weld guys. Kasi, alam niya kapag ka hindi naka-spot ng maayos. Hindi siya naka-spot weld ng maayos guys. Alam na alam niya. So, ayan guys. At ngayon, gagawin natin ay, kailangan natin dire-diretso na yung spot niya guys. So, ayan. So, iyan na natin siya guys. Ibaba natin. Para nakikita nyo. Ayan. So, sa negative guys, ang ginagawa ko, tagtatatlo yung spot weld. Tapos sa positive, ang ginagawa ko, tagdadalawa lang.
So, ayan guys. At, tignan nyo naman yung quality ng ano yan, oh. Ng pagkaka-weld yan guys, oh. Kita nyo? Oh. Ganyan po yan. So, bale, ang gagawin natin, dito guys, ayan, oh. So, unahin natin to spot weld. Ayan, spot weld muna natin tong B negative. Ayan guys, so hindi ko na siya guys inano yung sinwaldahan. Ayan guys, so naka-spot weld na lang siya, oh. 'Di ba? Mas magandang tignan. So sunod dito sa B1, ayan guys. Dito sa B1 guys, hindi niyo naman kailangan ng ano rito eh. Hindi niyo kailangan ng tag dito yung katulad nito, oh. So dito kailangan dito ng tatlo. Ayan. So, B1, B2, guys, kahit ano lang, tag dito, kahit yung isang spot lang, okay lang yan. Pero kung, ano tag dito, ano pa rin kayo, may, duda, so, ganyan nyo dalawa. Kasi ito, hindi na kaya, eh, oh. Wala na, oh. Yun na yun, eh. Wala na siyang pagkakapitan. Pero yung sa B negative tsaka sa B positive, kailangan tagtatlo talaga yung ano yan, spot nyan, or madami, guys. Okay. Kailangan madami yan. Yan. Ito 5. Oops. Ayan guys, so kita nya, oh. Damn, nakita nya guys. Oh, di ba ang ganda? So, tignan natin kung meron siyang voltage na nilalabas na ngayon siya guys. So, alisin ko muna itong mga to. So, babalik ako guys, wait lang. So, ayan guys, wala na yung K-weld. So, kailangan natin ng digital multimeter. So, nakaset siya guys sa DC, ayan ha. So, kailangan meron siyang 12 volts guys. So, ayan. So, P plus yung pula, P negative yung itim. So, tignan natin guys. Ayun, meron siyang 12.4 volts. So, almost full charge siya guys. Kasi 12.6 yung pinaka ano niya, maximum charge. Okay. So, ayan. At kakabitan natin siya sa case niya. Pero bago yun guys, kailangan natin ng wire kasi wala naman siyang kasamang wire. Tsaka kailangan natin ng heat shrink. Okay, itong shrink na to guys, pang ano to eh, pang tag dito, isolate dito sa may ano guys, sa may terminal nya, insulator, ayan. So, eto guys, ano lang to eh, sa tag dito, sa AC plug lang to, yung wire na to, bale, gagawin ko dalawang wire guys. So hindi ako gagamit ng isang ganito lang kasi manipis yun guys, oh. So kailangan dalawang wire. Gagawin ko syempre yung positive nito nasa puti. Ayan. So nakaganyan yan. So bali nakaganyan guys. Ayan, nakaganyan. Tapos itong isa naman yung itim dito sa may P negative. So nakaganyan yan guys. Ayan. And then, itong mga to, babalatan ko to guys eh. So, pagkabalat ko nito, ito naman yung nakalagay dito guys. Yan, dyan. So, saktong-sakto yan, no? Positive. Tapos, negative. Ayan. Tapos, yung itong heat shrink, syempre, nakalagay yan dito guys. Ayan. Ayan. So, yan guys. So, babalatan ko yan.
Tapos isoldo ko yan dyan. Papakita ko naman sa inyo guys pagka nagawa ko na siya guys. Okay? So ayan guys, kung nakita nyo, nakakabit na yung wire niya sa terminal. At dito guys, wala na akong magagawa dito. Gusto ko sana siya i-cover. Kaso wala guys, di kaya. So ang gagawin ko na lang dito, lalagyan ko na lang siya ng electrical tape. So ayan, at nga pala guys, tinanggal ko yung nandito. Ayan o. Yung kapares nito guys, yung lalagyan nandito. Kasi hindi siya kakasya. Napakasikip niya rito. Kasi sobrang fit na fit lang siya guys. So inalis ko siya para makita nyo na inalis ko talaga siya. Ito guys yung mga inalis ko. So yung sa ganito niya guys inalis ko. Ayan. So isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos itong mahaba, dalawa. So ayan siya guys. Apat, dalawa. Dito yun guys. So ayan. Ayan. Wala na. So sa ngayon guys, hindi ko na guys papakita sa inyo kung paano ko nilagay dito yung electrical tape. Pero lalagyan ko yan. Pero ngayon guys, hindi na para dumikit yan oh. Kasi ganyan yan ganyan sa lampak niyan oh. So, hindi na yan ganyan sidikit. So, pasok niya lang siya dito. Simulan natin to. Ayan, papasok niya na lang siya dyan. Ayun. Tapos, kaganyan niya lang siya guys. So, hindi na kasi siya guys talaga didikit kasi napakababa niya oh. Ayan oh. So, laki pa ng space. Yung sinasabi kong malaki pa space guys is, ayan, malaki pa space oh. Yung dito guys, wala talagang space oh. Ayan oh, saktong-sakto lang siya oh. Wala siyang galaw. Nung inalis ko siya. Ayan. So, ayan, lalagyan ko rin to ng tape lang guys. Electrical tape ilalagay ko rito na itim. Para kung gusto ko siyang buksan, mabuksan ko siya. Kasi kapag ginamit ako ng super glue to, wala nang bukasan yan guys. So syempre gusto ko pa rin siya na nakikita or na may maintenance ko guys yung battery niya kung okay pa ba o hindi na. So ngayon, yung charger niya, check natin guys kung gagana na siya. Ayan, pero kahit na full charge to, so try pa rin natin guys, syempre para meron tayong tag dito, mapahaba pa natin tong content. Ilang minutes na rin to guys, so magpo 40 minutes na. So ayan, saksak ko na siya. Ayan guys, so green pag full charge yan or walang nakalagay na tag dito, walang nakalagay na battery. Ayan, pero kapag nag-ano tayo ng battery guys, so kailangan makita natin na magre-red dapat yan. So ayan siya guys ayan, nag-red na siya. So ibig sabihin nagcha-charge na siya. So pagka na full charge na siya, nag-off na yung BMS niya, flip, nag-off na, ayun, green na yung itsura ng charger niya. Okay? So ayan lang guys, at kung nagustuhan nyo ang paggawa ng battery pack ng 12 volts lithium ion, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click nyo all guys, bye, peace.